Neil Payusan. A big hand for the Lord, brothers Iba lang, and may bago. sisters. Ito. Muratag tahor ba? Padaghan sa tao. Manindog ta. Kani din na ni tubo no. Naguba na siya. Oh. Kuan siya. Okay lang siguro na bro. Ano lang bro. Ako rin iibutan na rin sa daplin. Okay na bro. Ay lang, ay lang. Mamukuha na siya. Out na rin. Pislitable din na siya. Hindi ko ano na. Sige. Thank you bro. Kaya taas ako. Okay rin. Kita naman rin. Praise the Lord. Reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, Lord. And it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith had made thee whole. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maayong gabi sa tanan. Ang gospel ro na to, familiar ba tani kay about 10 lepers. So, naiusa nga na-healed, naisiyam nga na-healed sad, pero usa rin nagpasalamat. Sign nga sa kadaghan sa mga tao nga gitagaan sa Ginoo grasya, gamay ra ang mapasalamaton. Nya sa ato sang kaugalingon, kaning 10 lepers atong isuod sa atong self, daghan kita grasya, utang ta times 10 ang atong nadawat nga graces, 9 ana, ma-fail tag pasalamat. Usually, ma-fail tag pasalamat sa Ginoo. But then we should give thanks to God for everything. Diba? Anyway, ang atong reflection ron, partly, something like a continuation sa to ang last reflection, but then I decided to make a change sa title and then added some other things pa. So we're going to have a reflection about the flood. Kay last time naglinog si Brother Ali nagtalk og earthquake. Nag-flood man. Siya kung Brother Ali kay sabot na naam ta to siya supposed to be karon. But then di siya kari kay kibaw nakangangilang balay na lunupan man. Lunupan. So we're going to discuss or talk about the flood. Reflection is about sa Noah's flood, which somehow na-experience na to sa ginagmayra. Gamayra, imagine ang sa itong Noah's flood. Grabe kito ilang flooding. So, ako ganing ibutan ang title, Flood of Mercy. Di siya mga 4 phrases. Ang katong kwan. Okay. Nakay-kape? Huwag ka masindig kape. Ari lang kas gatas. Sige na, masindig kape. Okay. Flood of mercy. Reflection about sa nahitabo during the time of Noah.
And we're so familiar with what happened. There were a lot of movies nga gihimo pag-portray ning nahitabo during the time of Noah. It is found in Genesis chapter 6 until 11. Muna story ni Noah. Noah. Mo bitong Noah na siya kay flood gato. Daghang kay Noah. Nangawagtang sa flood during the flood. Daghang nangamatay. Gamay ra sila nga naluwas. Anyway, sugdan tani sa ka istorya. Duha ni ka storytelling akong gi-prepare ron. Istorya sa usa ka tao ba, batan-on, ato lang nganlan o Juan. Kuan siya, true to life story. Dili true to life kanang istorya lang ba nga ato kakuha ag lesson ba. Nganlan lang nato Juan ang kaning mga batan-on. Si Juan gisugo siya siyang mama nga mobayad sa ilahang bill sa kuryente sa Vico. Kasi nakadungog na ng istorya. Mga bata-bata pa pa makadungog ani. Karaan na kayo ng istorya. Bata pa di kasi sa si Juan gisugo siya sa iyang mama nga mobayad og bill sa kuryente sa Vico. Ini kauman ako ng istorya katong mga edad idaran, makahinomdom mo nga kabaw na daymon. Kadungog din daymon. Karaan ako ni istorya sa akong tuyuan sa unang sipat kestanan ba. Pero nindot kini Juan istorya ha. Gisugos Juan, pabayad og bills kuryente. Dito siya sa estimulasyon. Di bayad? Estimulasyon. Pag-abot ni Juan dito, doon na siya dito sa Vico. Kabaw, ka ng mga mall na, binidaghan di ang mga makitaan mo na yung mga raffle-raffle, nginana ba? Takot ako sa tuyang pangbayad sa kuryente, kay taas-taas silang bill ba, dagham silang mga gamit. Pag-abot ni Juan dito, tanaw siya sa kwarta ba? Siya nga ni kwartahay, bayad rin ako dito pas kuryente. Karon pag lakaw-lakaw siya sa mall, kita siya dito na kanang nag-offer o kanang, na nagpa-raffles ba? Na nagpa-raffles. Nagpa-raffles o kaning sakyanan. 5 ka sakyanan, gipa-raffles. Nas Juan, kung ibayad ko nis kuryente, kaning kwartaha, 2,000 ba? Wag tangi. Kung ako ning palit ron diya raffle ticket ron. Basta ni makatagha pa ni. Makakuha pa ni sakyanan. Raffle ticket, sakyanan. Kung ni panaghap ko ni palit siya raffle ticket. Nga kuya kay sakyanan nga giparaffle ka ng Ford ba nga. Nindot ba ng Ford? Mahal ba ng Ford? Nindot sa kay klase ba? Kung giparaffles, nas palit ka kung ticket, no? Gipalit niya ticket. Wala gibayad sa kuryente. Tanaw ninyo, lipay ang mama pag uli niya. Gikulata siya siyang mama. Hasta yung papa ni apil pagbunal niya, wala na ba laing kwarta pa. Putlan sa kuryente mong gipalit ito kaning ticket sa raffles. Gikulata siya siyang mama. Hilak sa Juan 5 gikulata siya siyang mama. Siya ba kayo medyo ay buot ba? Kanang excited kaya siya kayang nahuna babdaog siya. Nawang yang excited kay gikulata man siya piminyag malipay yung magpapa siyang naplanuhan. Nabunalan si Juan. Kulata siya, hilak na daon siya. Pero, pagkaugma yun, diha bitay niabot sila ha. May nagpadoong sakyanan ba nindot kay Ford. Drive ba nito? Siga mata. Si Juan kay nagilakilak naman siya siyang kwarto. Ibong sa kayang mga magpapap. Perting lipaya. Doon, naginagsanay sa kalipay ang iyang mamagpapa. Hinilakay na po niyang mamagpapa sa kalipay. Kanini ambot ng Ford nga sakyanan. Ay, nilakay sa kalipay. Gitawag nila sa Juan. Nangay sila pasaylo ni Juan. Doon, pasaylo ay tao, midung. Kaya giniabot nga Ford nga sakyanan. Muto si Juan, gawa siya. Giingnan siya yung mama na iniabot ng Ford nga sakyanan. Excited kay si Juan. Gawa siya mga Obama. Nalagita mo lagi. Sakto lagi ito kung gikuhan nga. Kung gipalit o raffle ticket. Gawa si Juan silang balay, doon ulit siya dito sa katong sakyanan nga niabot. Ninaog tong driver sa sakyanan. Gikulatan sa Juan. Gikulatan na sa siya. Kay katulad ninaog driver sa sakyanan, taga Vico na ito. Huwag mo siya kabayan sa kuryente. Gikulatan sa Vico. Kaduhan siya kulatan. Abin yung nakadaog mo. Ako ini abin yung nakadaog sa kaduhan ang nakulatahan sa Juan. Excited kayo. Same thing sa neta po sa flood. Grabe kayo itong pangandam.
Naiuban nagpanik buying, naapoy nagpanik ra. Kay way ikabaying. Basta naata ng preparation, naata ng material things nga itong i-prepare. Feel na to, safe na kaita. Pero pag abot sa baha, huwag tanta ng preparation. Di madini mada o sardinas o noodles. Nang lutaw noon ng sardinas o noodles. Di mada ang sardinas o noodles. Tanaw niyo, kumutaan na ako ninyo. Kinsa mo kayo sadaan ani? Unsa may makapugong sa floodings? Anata. Flood control. Flood control, may makapugong sa flooding. Sa time ni Noah, madatog flood control. Madatog flood control. Lalimang ka kung basawan mo ng Genesis, I think Genesis 6:34, 19, kung ako masayop. Yung diha, gilapawan sa tubig ang tanang habog nga bukid sa kalibutan. Kaya sa kataas ng lunupa, way bukid nga ning gimaw. Gilapawan ang tanang taas nga puntod. Grabe yung taas sa tong tubig during sa lunok. Di yung tugikan itong mga tubiga. Nagkawas ang tubig, ilaw siyuta, o gikan sa babaw, buhagay ba? Di madahil flood control. Sa to pa, ang ato ang gi-expect nga mo'y muluwas na to, dili realistic. Wa magpasabot nga watay buhaton nga flood control. Tinawhanon lang ba? Nindot sa nga to ng himuon. Pero muna'y gilauman sa daghang mga tao nga muluwas. Muluwas nila, gikan sa baha. Munang tanang blame, tudlo-tudlo. Sa na ni kuan, sa ni politiko kuan, kanang ana ba? Naatanan, tudlo-tudlo. Unsam gyud hinungdan sa baha? Tubig yun. Tubig hinungdan sa baha. Pero sa hinungdan nga ning gawas ang tubig. Na ito bagay. Genesis chapter 6 verse 11. Why was there flood? Not because there was no flood control. Munito bag. The earth was corrupt before God and full of violence. Muni hinungdan nga ning baha. Daghan kay sala. Dili ra ni sa katao. Tagbaw tudlo-tudlo dito ay Montirasas kuan tanang subdivision gitudlo gi-blame ay tinuod sa nagamay. Ngano kamo wa mo ka contribute ani kana dimta ka kay glabay anang mga plastic diha. Wa mo ka apil aning contribution sa baha. Ginagmay ra na, pero tungod sa kadaghan atong nagbuhat o ginagmay sa dakog damage. Dakog damage. Mo gid ni siya klarong rason nganong daghang mga kadaot nga nahitabo kining kadako o kadaghan sa. Pakapin na lang ng ubang mga tudlo-tudlo diha. Tinuon sa man sad nang dili magpakabana sa nature. Nangitaka lang pamutol og kahoy ba? Asa na. Apil na pero kini yung sa nga moral mo ni grabing rason. Nganong ang tao nakasinati og daghang mga katalagman. Makapangutan na ta. Sa manigi silutan tas Ginoo. Nigtagaan man tag kasakit, gialaw man ning mga floodings. Di na lalim. Kami dito amo nangabasa man sad mga sanina sa libro ba kay may bahag namin is buntod. Pero di sa dalim ay kapoy nang labhan mo nang usa ka kabilit kasinita. Kung mama doon, sakit mo buko ato. Kadlaw ko ito ni mata. Daghan kay ka ng himuon ba? Di sa lalim. Pero, makapangutan na ka, unsa man gisilutan tas Ginoo? O gitawag ta, mga mubalik niya. Nabita ito'y saying akong napasahan. The road to heaven feels like hell, while the road to hell feels like heaven. So kung ilaw des Ginoo nga magsakit iya tang gipakita sa road to heaven. Kaning murag impierno nga dan. Murag nig hell nga magkagibahaan ta, nay nga matay, nay nga sakit, kabaho atong remnants ato katong aftermath ug after science, after chemistry sa flood. Grabe ba itong baho kayo nga matay dito, dagit man tanang baho ato. So nay nga sakit. Pero mura ta gisilutan, pero kung imong lantawon pamalandungan nimo maayo, mag-reflect kag walawom-lawom ka, gitawag dito sa Ginoo nga mobalik niya. Gipakita ta niya sa daan padung sa langit.
kiningdahan nga feels like hell, but it's a calling from God. Ingon si St. Augustine, even the existence of hell is an expression of the love of God for all of us. Even the existence of hell. Lalimang ka na. Mabisa ng existence of hell is an expression of God's love. How? How is it that existence of hell is an expression of God's love? Ingon St. Augustine, O God, who am I that thou wishest that I should love thee? And if I love thee not, thou threatens me with punishment. Ganahan day kay Ginoo nga moduol gid niya. Kining Ginoo ba kanang grabe siya kasiluso nga mapinanggaon nga mahigugmaon nga gusto niya siya ra gyud atong higugmaon nga moadto gid niya ba. Unya mo palayo ganita niya pinagi sa i-threaten ta niya og punishment expression din is gugmas Ginoo. Daghan kanato wa kakita ani. Mo nang duhay paingnan human maka-experience og mga calamities, either you will turn to worse and curse God or get converted and turn back to God. Doy paingnan. Kung di ka mamalandong, wa kay reflection, i-curse mo Ginoo. Pero kung namalandong ka, nga gitawag dito sa Ginoo ani, threatening us with punishment because He wants us to get back to Him. During the time sa linog, mga tao muragwa, may nangamatyan, nangadto sa mi dito sa mga dako kay mga area nga affected, balik-balik mi dito. Tan-aw ko murag magwa ang gym nga nay namatay, nagya po nagbasketball. Ako may naglimbaw, nagtanaw, ani mahagbong gani nang naades, babaw ron nga mga tasis diya. Nagtandugonon, gana na sige mag aftershock. Aftershock pa. Sige mag aftershock. Sao na lang kanang imong bola diya, madidball gina. Didball. Pero mura nagwa. Yung ginawa, sige, mura na day mo gwa. Nana po wag mo change of heart nga buhaton. Ari lang tadas baha na sa lain na sa ninga kuan. Pero gitawag itas Ginoo nga mobalik niya. Mao ra ni bottom line ani. Gitawag tas Ginoo kining tanan. Before na mo proceed sa next nga slide. Dehi sa ka istorya ba? Nga seryoso ning istorya. Nadungog ni namo dira nako. Pero may na mo madungog ni Father Buna. Pero may na madungog. But it strikes me every time I hear this story. Nindot sa kaysa reflection ba? Di usap ka ermitanyo, hermit ba? Kailan mo hermit? Dili nang hermit motor. Hermit gid nga kanang tao. Ermitanyo. Usap nang hermit. Kung nga bata-bata kailan mo hermit? Katong mga familiar sa religious life. Kailan ka hermit? Okay. Tao na siya nga ang iyang life, iyang gi-offers Ginoo. Meaning, mostly yan yung mga hermits, mga pari po na sila. Nga, gidevote nila ilang life to prayer. Prayer, di ba? Nga kanang, wa sila nagminyo, di sila active publicly. Dili pareha na yung mga pari diocesan active man nag-serve sa katawhan. Mga nagtudlo seminaryo, mga sisters nga nag-serve, mga Mother Teresa's nga sister, active na. Ang hermit, full contemplative. Meaning, fully devoted to prayer ng ilang life. Okay? Pero bisan pag ingunan na ilang life, na times nga, makitaan gyapon sila sa mga tao, alam nga naman, kana day magpa-check up, gawas, mga adto sa hospital, makitaan sila sa mga tao. Hindi sa kahirmit nga, tiguang na siya kayo. Guwang na kayo. Nilakaw siya, nakatagbo siya batanon, pa-check up tingin ito siya sa hospital. Pagkatagbo niya batanon na amaze ba kay, kinsam ni? Bungoton nga, taas ang buhok, guwang na kayo, nakahabit, mga nagsutana ba? Mga ordinaryo nga tao, mga lady, magkasabot ng habit, sutana na lang. Para sa yun sa ton. Sutana, suits pare ba? Tagpuan niya batanon. Ipangutan na siya sa batanon. Brother Hermit, I don't know, brother or father, magiging ba? Father Hermit, how old are you? Iyang ulo, buhok niya, puti na tanan. Iyang sayang bungot, puti na tanan. Hastang kilay, puti na. Sa itubag niya, namatahan ng batanon, how old are you?
Dingon si Brother Hermit, "Brother, I am only 25 years old." 25 years old? Siya, kang batanon. Weh, di nga. Siya, "I don't think you're 25 years old. By your appearance, I can judge that surely you are more than 80 years old." Puti na tanan nimong buhok, puti as tanan nimong bungot, sa imong kilay. Surely you're more than 80 years old. Ingon ang hermit, no. Ni-insist ang hermit pa, "I am only 25 years old." Naglibog ang batanon. "Why do you insist that you are only 25 years old?" Pangutanan niya. Ingon si hermit, "Because I do not count the years I did not spend with God." You are right that I am more than 80 years old. But with those years that passed, I did not spend with God. They are not counted. They are not life for me. Life is the hours, the time, the days, the months, and the years that I spend with God. That's life. Muna'y kinabuhi. Kanang imong gihalad sa Ginoo nga oras. Come on, pila naman mo ka tuig, pila naman edad ninyo. Pagkatanon ka, how old are you? Don't count the years you did not spend with God. How old are you? Bataa pa din na to eh. Gamay naman niya itong years nga gispend na to sa Ginoo. Muna siya hermit. Katong kinabuhi, muna'y panahon nga imong gihalad sa Ginoo. Makana ka, kanang mga nangamatay pagbaha, brad. Ato maginang gihilakan. Sakto ba nga nihilak ta kay nay nangamatay? No, di mo sana sayop. Kanang mo grieve ta ba? Siyempre mo grieve ka eh. Sabi nagnamatian ka. Naman ganin ni grieve nga wa mamati. Nahutdan ra sinina. Guol kay bara, wantang tanang mga gamit na to, hurotanan, back to zero kita ni, back to zero. Back to negative paganing uban. Kay inutang ang sakyanan nga nilutaw, nang pa zero, negative. Negative kita ni, guol kay tanan. Guol kay ta nga muwagtangan ta. Nakalimutan nga way ato ana. Naimo ana. We came naked, we shall live naked. Puro pa ni Job. I came into this world naked. Nawagtangan si Job tanan, nag-uol siya. He glorified God when he lost everything. Kubo, way gida pag-anhes kalibutan, inigbalik na to dito wa sa tidalon. Kalimutan nga way ato ana. Pero bisan pa man, magulanon ta kay tao, lagi ta affected ta, alangan mingon sa di ka mapiktaran na affected ta. Mag-uol kita. Pero ingon si St. Augustine, once again, ako i-quote St. Augustine, ingon siya. Basta di pa na ko i-quote, mutaan ako ninyo. Kanang mag-uol ka, muhila ka nga na namatay, Christian na ba ka, ana, o di pa? Naana ba nimo ang Christian charity? Wala, o di pa? Dili pa. Sakto. Di pa ka Christian, ana, nahila ka nga na namatay, nag-uol ka? Physical ram na. Ingon si St. Augustine. Pero, o di na sayop, ha? Sakto na. Human pa ka na, tao ra ka. Human ba? Human level. Ang Christian labaw pa, ana? Ingon si St. Augustine, the spirit of true Christian charity is not in you if you grieve for the soul that separates from the body and grieve not, if you grieve for the soul that separates from the body and grieve not for the soul that separates from God. Atong balikon. The spirit of true Christian charity is not yet in you if you grieve for the soul that separates from the body and grieve not for the soul that separates from God. Wala pa diyan mo ang espiritu sa Kristohanon nga gugma. Kung nihila ka sa kalag nga nibuwag sa lawas, namatay ba? Physically. Pero kung kita kag tao nga nagpakasala, ang iyang kalag nibuwag sa Dios, wa ka maguol, dili pa ka hingpit nga Kristohanon. Kaya ang angay din natong hilakan, kining mga kalag nga nabuwag sa Ginoo. Of course, dili ni literalo na to kanunay nga hilak yun nga emosyonal nga magluluha gyud kadiha nga mura kag ning likoy
Adto ka dito tubangan sa mga bar, magilakila ka. Mga tawana. Dramatic ra sa kay ka. Dramatic ra sa kay ka. Although emotion sometimes naam yun na, kaman-go raman na, it's more on the will ba? Meaning, kinanglan natay zeal for the salvation of souls. Zeal for conversion. O sa may gibuhat nimo, naman ganitay buhaton nga, tabang dito material mo, donate maganita, hatag maganita mga relief goods. Lahi po itong mga relief buds, kay mga expired ang gihatag, mga relief goods. Ano ba? Hatag maganita, physical, material. How about sa soul nga, nibuwag sa Ginoo si gibuhat nimo? Nakaigihimo? Uwa kay gihimo, di ba, Kristohanon? Kinanglan doon natay zeal for the conversion of the people. Zeal for the salvation of souls. Muni nawa sa kadaghanan na to. Nga mura na tagway paki ba? Ay, bahala na sila din magpakasa sila eh. O karon ay nga matay na lunupan. Pakialam, naam lagi tayo pakialam. Tabang lagi tayo material eh. Pero, nangamatay sa kalag perting daghana. Ibuwag sa Ginoo puno. Puyo sa. O tayo pakialam. Kinanglan natay pakialam. Natay zeal for the conversion and salvation of souls. Muna Kristohanon. Muna itong ladahon. Muna mensahe sa Ginoo nga kinahanglan mutanom sa tuang kasing-kasing o una-una ba. Kining zeal for the salvation of souls. Imo ginang panganduyon. Dili pwede nga wa kay himoon ba, wa kay desire. Imo ginang i-desire nga makaluwas kag kalag ba. Dili lang material, physical nga kaluwasan. Narapot ay giwardan doon nga hero. There's a hero when you look inside your house. Sa your house. Nanitabang ni magiging ba? Oh. Pero labaw na, spiritual nga, pagkabayani. Naadyo kahimuon ba? Siguro, dili man preaching, pero importante isa na, in words and in action, at least nakita yun nga, nagyun kay gibuhat para mga tao, makailas Ginoo, makonvert sila. Muna yung mensahe sa Ginoo, nga Ginoong gilunupan ta, gibagyo, gilinog, tanan, napay mga bagyo nagsunod, napayuwan. Ang kuyaw ni ang sunod bagyo kay ang pangan El Nino. Uwan El Nino giningan mo ni conflicting na kay tanan. Okay? Ato ay processes. Gamay ra man ni akong slides nga gi-prepare. Unsa may mga kahulugan aning floodings, okay? God's justice and mercy. Muna yung usa siyang kahulugan. Justice and mercy of God. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 56, ingon diha, after the unity of the human race was shattered by sin, God sought to save humanity part by part. So, puno sa gikot na ito ganin sa Genesis, giluwas din sa Ginoo, giun sa pagluwas, gigamitan o baha. Gigamitan o baha. Mabito, kani, daghan kay mangutanan ni nganong ang Ginoo wa man niya pahununga ang tanang kadautan sa kalibutan. Ngano wa man niya undangan ning tanang dautan. Nay gibuhat ang Ginoo naa wala kaganahi. Nay gibuhat ang Ginoo para maundang ang dautan. Sama sa panahon ni Noah unsa gibuhat niya para maundang ang dautan. Girenew niya ang kalibutan pinagis baha. Girenew niya ba? Gibag-o. So karon panahon na girenew sa tas Ginoo. Renewal ni mo na itip kanang general nga renewal movement. Ang Ginoo na nihimo ba? Kamo diyang mga nasimbahan o mamoy gihimo sa renewal Ako na lang yung Ginoo. Ako na lang generic na yung renewal ni. Tanan na gini. Renewal movement din is Ginoo. Naghibag-o das Ginoo. Pinaagi ning mga butanga. Paagi din is Ginoo pagpadayag sa justice ug sa iyang mercy. Kini mga baha-baha. Ingon si St. Thomas, the justice of God is mercy. And His mercy is just. Nabisan sa iyang pagpadangat sa iyang hustisya, silot sa naagya po diyang iyang kaluoy, bisag iyang gilulupan ng kalibutan, nagpabilin siyang naghatag og paglaom nga mopadayon ang katawhan. Giluwas niya sa Noah, ug iyang pamilya. Dili gyud ingon ba nga gi-absolute zero sa Ginoo ba? Kaya ang gusto sa Ginoo renewal man, dili man abolishment. Di man yung ma-abolish, gusto sa Ginoo ma-renew. Mutaan ko ninyo. Kung mapuses ato ang kasing-kasing ang kining God-like attitude
Kung si attitude Ginoo, kung si attitude Ginoo, renewal. Kung sa Ginoo na conversion, na change of heart, na salvation, na renewal. Kung naa na sa to ang mind and heart, kana nga attitude, kitang tanan ba nga mga nasimbahan, dugay nang na-convert ang kalibutan. Maningon ni St. John Chrysostom, if all Catholics are real Christians, there are no more pagans. Dugay na kayong panahon ni St. John Chrysostom, ha? Gamay-gamay pang Katoliko atong taima. How much more karon? Kung real palang tantanan, dugay na ni. Yung saon man na to, nga, unsaon man ba? Nga to aning mabatunan kining godlike attitude, nga gusto ta doon ay marinyo ang kalibutan. Unsaon man? Ako lang ito bag. Ako may namutana. Muna itong bata, ipumutana sa maestra. Hindi subject to bag. Siya, ma'am, ni-school lang ko, diri aron tuluan. Ako naman ay imong patuluan mo. Ako na limang maestro niya. Sige, kaputanan ako tatoy mutanan. Bruno sa bata, hindi sa kabawas to, bago lagi ka tuon. Apit na mag-exam, tuon mo. Unsaon tani, nga maposes na itong godlike attitude, mo nito bag. Pagi na kong storytelling, para di kita kalimot pa. Ara, balik ko itong eskwelahan nga istorya. Dito sa ka, maestra, medyo na pagkatapulan gamay, na pagkamarites nga maestra, tabian. Ito lang ang libakon dito ni tinood, maestra. Istorya dito ni. Tabian nga maestra. Siyempre, kay ganang siya kigtabi sa mga faculty staffs. Iya gibinlan o buhatono ng iyang mga estudyante. Natanaw niya, di yun human o dali ba? Makalingaw-lingaw, gisip tabi-tabi dito. Asa may gibuhat niya nga activity. Gingnan niya mga estudyante nga na siya i-prepare. Kana bitong puzzle, kita mo puzzle. Kabang sa una usom ni sa mga sa una kanang ambot lang karon mga bata pa man kanang i-assemble ni mo ba nga puzzle ba? Drawing na siya nya imong i-assemble. Kago na. Napod may nana sa unang duaan. Puzzle ba? Karon mo na yung gibilin kabo mo sa nga drawing ang narito. Map of the world. Nas puzzle, mapas kalibutan ba? Gibungkag niya. Bungkag niya. Kada estudyante, tagsa-tagsa, arong sigurado gyud nga dugay mahuman. Tabian lagi ni mistra. Kay kung tanan magtinabangay basig madali ra ba kay na bay timaan oy. Pilipinas man pormahan ana ba. Tagsa sila kaso diya gitong gipangandaman. Ito lagi siyang katabian. Tagsa paso lang mga estudyante, map of the world. Iyang gibungkag. Gingnan niya mga estudyante, okay class. I-assemble na ninyo ha. Muna ito ang activity ron. 10 points ang maka-assemble. Okay. 10 points ang maka-assemble. I-assemble na ninyo. After 15 minutes, balik ra ko. Ikaw, kasolve ka ng map of the world, 15 minutes. Saan pa ko saka, si Mana tingali. Asam ni Dapita, oy, tugay ginahom nun. Pero, wa man taingon nga gihatag niya nga siya nagbungkag. Kita pa man sila. Napoy partida ba? At least, namoy matanaw, memoryahan ninyo, diyon, bungkaga. Kitanaw po niya pagpamungkag. Ano ba? Balik din ng maestra, lakaw siya, tabi-tabi. After 15 minutes, nibalik yun siya tinood to check nga nahuman na ba? Pero expecting nga wala pag yun nahuman. Kay balik na po check tabi. Map of the world, good. Pagbalik na, 15 minutes, na usa ka estudyante nito, nagtaguhi-taguhi na lang. Human na, o arrange ang map of the world. Tanaw yung genius ng bataan. Nahibuong siya, na-shock siya ba? Sumatay dong, bisag ako dong, sa tinuod lang, di ko kahimo, ana imong gihimo. Na-arrange niyang map of the world in less than 15 minutes. Na-shock siya, nagpangutaan na siya sa bata, siya na yung nagpatudlo. Siya yun, saan ba dong, na-memorize na mo ng tibok kalibutan? Memorize na mo ng forma nita ng lugar, dre. Katawa as bata noon. Siya, mami. Yun, saan mo na, simbol mo dito. Sawa pa na ko bungkaga, ma'am. Ako ning gibali. Ang likod, akong gidrawingan sa akong naong. Ang akong giasimbol, ang ako rang naong. Dali ra kayo. Simbol ng map of the world. Gidrawingan na din niya siyang naong ang likod. Ang sa may lesson na ni.
that we can only renew the face of the world if we will renew ourselves. You want to change the world? Change yourself. That's how to possess the God-like attitude. Ganahan ka makonvert ang uban? Be converted first. Maningon si St. Francis, sanctify yourself and you will sanctify society. Matakdan ra ng uban. Matakdan ra. Mahimong kang murag magnet. Kadungog na mo ng magnet theology. Di ba? Santo Niño, itong nakantahon, sa meaning ng bato bala ni uban, makasabot, katakanta ra. Bato bala. Di ba na bato? Bato. Bato bala ni sagum. Magnet of love. Kung marinyo ka, converted ka, mura kag magnet, kita mo ng magnet. Papitla ni mong lansang. Ang katong lansang nga nagpilit sa magnet, makapossess og magnetic power. Na nasa siya magnetic power? Suway mo na? O makasuway dua-dua na? Sa una, suway, gid na kaya mga radyo mo nabungkagon. Ang tangan ni mong magnet ba? Papitla na ni mong lansang, ang lansang na nasa siya magnetic power, makapilit na sa tudiring mga dago o mga, yan ang nasa una sa mga bukid, na mawala nga mga dagom, aguyuron to ni mong magnet, maglinya ka ng mga lansang at ayaon eh. Sunod-sunod ba? Magnetic na sa itong lansang nga nagpilit sa magnet. Pero kung mo siyang tantangon, napay gamay mabilin yung muwa, dayon. Pag gamay, magnetic pa sa gamay ba? Mao na may tabo na to kung pilitas Ginoo. Magnet of love, the Santo Niño, the Holy Child Jesus. Kung pilit kas Ginoo, mura kag makapusis kag magnetic power, makapilit sa kag-uban. Nakay madaba. Paduol sa Ginoo. Kung ang imong self, imong gi-change. Mo na God-like attitude. Mo na message of the flood. Okay? Ato i-processes. Yung St. Augustine, gi-quote ni nako gikan sa City of God. By the way, katong storya about sa bata, ako ra tong nadungog. Ang nagstorya to, hermit nga pare. Hermit nga pare. Wali niya ba? Wadyo ko kalimot. Bisa giduka pa to. Kamu di giduka mo. Muna akong storytelling kayo. Di mo kalimot ato. Basig ka mo di sa di. St. Augustine, the single family of Noah was preserved through the deluge to renew the human race. So kita rong mga buhi diri, gi-preserve ta sa mas family ni Noah to renew the human race. Naritay calling. Dili diningon nga gipabilin tas Ginoong buhi, sila nga matay nya kita diring buhi, wara. Naitawag to renew the human race. Gikan sa City of God, Book 16, chapter 2. Next slide is. Another meaning or symbol sa naitabo during the time ni Noah, kitong ark. The ark represents the church. Foreshadowing the church ba? Kining simbahan. St. Ambrose wrote that as the ark floated safely upon the waters, so the church, guided by the Spirit, floats above the floods of sin and error. Ang simbahan, mo na arka. Gi-represent sa arka ni Noah ang simbahan. Dili bisan unsang simbahan na. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo, the Catholic Church. Okay? Another slide. Another meaning of the flood during the time of Noah, it was a sign of baptism. Sa Catechism, the Catholic Church, number 1219, ingon diha, the Church has seen in Noah's ark a prefiguring of salvation by baptism. And then confirm po ni St. Peter, sa next slide. Ingon sa St. Peter, ang storya ni sa 1 Peter chapter 3 verse 21, nagisgot siya about po ni Noah, i-quote ba? Ingon sa St. Augustine, this prefigured baptism which now saves you. Itong naitabo sa floods, cleansing ditong baha. Ang baha nito ron, hugaw. Hugaw ang balay, pero ang kasing-kasing i-cleansing. Nawag ng tas Ginoo. Bahalan ng balay mahugaw, basta ang atong heart ma-change. Kaya ka ng balay nga mahugaw, masilhigar na. Malimpyuhan naman na to. Nabago, tinuod yun, literal yun nga renewal. Nangaguba ang mga gamit, kapalit no bago. Sakto si Pre Joseph, silingan, bisa unas mambaling. Pero may magbaha diha. Bisag ko ay mga dagkong bagyo. Nya diha to'y time bro nga katong nagbaha dito nga
Guba akong portahan sa balay ng mga sa baha. Guba niya. Among mga silingan, wag din sila nag-uol nga nagbaha. Nagsinggit-singgit. Salamat sa baha! Nakapanglimpyo kini. Para pamilimpyo-limpyo dali. Nay cleansing na itabo. Nya kining baptism gi-prefigure ni sa baha during the time of Noah. Na naglimpyo sa kalibutan gikan sa kasalanan. Nya muna nadawat nato kay through baptism we were united to Christ sa Galatians 3:27 na bunyagan kita og nahiusa kang Kristo. So, God-like na ta. Hiusam ta ni Kristo. Matanda ko ninyo, before baptism, when God created man, in what were we created? In the image and likeness of God, di ba? We were created in the image and likeness of God. Sa ito pa, God-like na ta. Ano ta ning God-like character? Ni samot pa gini, sadang nabunyagan ta. Nahiusap ta ni Kristo. Image of God, kita kayo. Na-divinize ta ba? Kasagaran na tuwa na may buhaton, good kay, magsigig paabot sa divine intervention. Sige, paabot. Natin, mo abot rin nga divine providence. Sakto ito yung Bro Daniel ganina ba nga. Surrender ta. Kaon mo Lord, ko mapagsabot nga, wag mo tayo buhaton, nga nang hopelessly giving up. Nang hopelessly giving up. Natin, buhat na uban, din man mo trabaho gani kay, awa na, end of the world ni. Discourage na ba? Rin lang takutob. Death to us all. Ana, hopeless surrender. Lain ang hopeless surrender. Kini nga to, hopeful surrender. Nisalig tas Ginoo, tanang plano na to, tanang desires kung gisalig Ginoo, pero natay gibuhat. Nganong naman tay gibuhat? Dili ra kay ingon nga blanco, kay buhaton kanang heresy of quietism ba? Sige lang kag paabot nga mo provide ang Ginoo, waiting for divine intervention. Wait a minute. God-like naman ka, divinized naman ka, nganong sige pa kag paabot og divine intervention? Sige kag paabot og divine intervention para madato ka. Tuon mo sa Ginoo bangko. Don't wait for divine intervention. Intervene with the divine. You are already divinized. You can do it. Gitagaan na kas Ginoo skills, gitagaan na kas Ginoo diyang providence. Imol na ng lihokon. Another meaning sa floodings, during the time ni Noah, nahitabo dunay covenant, niya dunay rainbow nga gihatag Ginoo nga sign. Kinaay kasabutan, unsay kasabutan that never again shall all flesh be destroyed by the waters. And then the rainbow was the sign of that covenant. So, not all flesh, pero some. Some nga nangamatay sa floodings. Not all flesh. Dili tibo kalibutan na ba? So, during the times of floodings, ang gipakita sa Ginoo nga sign sa iyang covenant, ang rainbow man to, karon sa ato ang floodings karon, dili kinahanglan mangita tag rainbow. Kinsa man ning maong mga rainbow, kadto ning mga nitabang sa napiktaran. Sa may lang gisulti ninyo, you're not only giving us clothes, you're giving us hope. Di ba? Muna nahimo kang rainbow. Dili tong rainbow nga. Paan? Nahimo kang rainbow kung nitabang ka. Kita na ning mga Kristohanon ang sign ani. Dili na ka magsigig ngita diag nay bangaw diag mo tunga. Kita ni. Nya ato i-proceed another nga part. Last na ni. Dunay warning si Christ. Dunay warning si Christ about ni siyang coming ha. Ingon siya, as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. Luke 17:26. Sumpay na sa tuwang gospel karon. Luke 17 man to, gibasa no kanina, verses 11 to 19. Sumpay na siya. So, mangandam ka. Kaya na, isultis Ginoo, as it was in the days of Noah. Katubig ang pagbaha, ang uban na to, man mag-expect. Wala ra, relax lang. Nam ginamatay kay tungod sa wifi. Abi na kung ang wifi mo inisod silang ba niyan lisod sila ginhawa. Wa ni evacuate kay ilang evacuation center wa may wifi. Namatay tungod sa wifi dili tungod sa ba. Okay? Wala ra, relax ra kayo. Unsay gibuhat nila dito during the time of Noah, nangaon ang mangaon, nagtrabaho. Way nagunahon na sa kaluwasan. Way nagunahon na sa salvation of souls. Wala, pipila ra. Arang-arang lang, na Noah's family nabilin. Wala. So, most itong mga napiktaran, mag-expect na may nato sila. So, natay buhaton. Giwarningan, tas Ginoo, what to do? Giwarningan man ta. Repent and confess your sins to the priest. Mano sa John chapter 20, verses 21 to 23. Kung nag-prepare ta materially, much more spiritually. Kaya kitong material preparations na to, mupalpak man. Kisa may wanang andam ato. Nangandam ang gitang tanan. Katong mga nabahaan, wala itong mga andam.
Daghan gani kay di-post Facebook, useless among preparation eh. Bahaan gihapon mi. Materially, mag-prepare gyud ta pero dili na kanunay successful. Kaning spiritual preparation di gini makawat, di gini sagang og corruption. Di na makawat sa corruption. Di gini mo palpak basta prepared ka spiritually. Prepared ka spiritually nga nang ready ka matubang sa Ginoo ba? Dili ka matubang sa Ginoo mo na greatest preparation nga kinahanglan ato himuon. So kabaw na ta sa bato na to sunod. Naibalita nga bagyo na yung mga possibilities of the big one and the big two sa panang mga linog niya. We should be prepared spiritually. Also materially po. But above all, spiritual preparation. Mga pisal ta. Kani gihatudlo ni Ginoo Matthew 26 verse 41, be vigilant and pray. Isulti ni Ginoo after sa Last Supper. Padung siya ay lansang katuning gikuyog niya atong mga apostles na suod. Kisa to'y suod kuyog niya. Kung tulog ka po, wala na makaila. Magtana ko ninyo, kaya nakalimot ko. Peter, James, and John. Okay? Kuyos Ginoo, nangatug man. Nangatug. Itong mga kuan nangatug, patay. Nangatug. Sa Ginoo, be vigilant and pray. Pagtukaw ka mo pagampo, kining vigilant rin, po ni magpasabot nga, ato gining literalon kanunay ba nga, sige lang magtukaw ka nang di kita matug. Physically. Vigilant meaning watchful ka sa imong actions, watchful ka asa ka, watchful ka kinsa imong surroundings, watchful ka kinsa imong barkada. Kaya na ba tayo panultihon sa una pa nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kinsa imong watchful ka kay occasions of sino na. Muna vigilant ka, nagbantay ka, hindi na kayo vigilant. Pray. Ano ni Jesus? Muna technique para dili ka mapildi sa temptation. Kaya although nangumpisal ka, nangayag ka pa sa ilos Ginoo, temptations are still real, you're still battling. How will you win over temptations? Muna ibuhaton. Be vigilant and pray. Watchful ka sa mga circumstances. Tanan ni mong giadto. Hadlo ka nga matintal inom, pero sige kag agi dito sa imnanan. Uy, gamit ng imuhang mga nangumpisal pa ka, niya human, isuod ra ka sa occasion of sin. So, kuyogin ni siya. Vigilant niya, pray. Kay prayer strengthens the will. Mas-strengthen imong will nga maka-know na ka sa temptation. Muna itong buhaton. Muna calling na itong tanan amidst the floods and earthquakes nga ito ang na-experience. Kung na pa'y bagyo nagpadong, di na kakuyawan. Prepared naman ka spiritually. Prepared ka spiritually. Mulangoy tagbaha, pero at the same time, mas maayo nga mulangoy ta sa kaluoy sa Ginoo. Last slide. To conclude, blessed are those, yung sa St. John sa iyang libro nga Revelation, blessed are those who have washed their robes in the blood of the Lamb. So kung manglimpyo tas tong balay, much more sa tong soul through the blood of the Lamb by the forgiveness of the Lord. Again, blessed are those who have washed their robes in the blood of the Lamb. Thank you so much for your patient listening. Diha lang ta ko to. May gabi. Pagibalik sa to ang MC Square. Praise the Lord. Daghan kay salamat, Brother Ralph, sa imong gihatag namo karon nga talk. No, wonderful kaayong message from the Lord. A big hand for the Lord, brothers and sisters. So at this juncture, we are given the opportunity to share sa ato ang love offering and our tithings. And let's prepare ourselves. No? So sa ato ang mga brothers and sisters who are joining